Good afternoon guys, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Good morning, good evening. Kung saan man makarating ang aking vlog, nandito naman sila Coach Sir Bisaya guys at magkukomento na naman sa mga nangyayari sa ating lipunan. So ito guys, ang aking topic for today's vlog is about Cavite politicians. Ganon. Cavite politicians. Ito ko ipapakita sa inyo guys kung bakit wag na natin isali sa national arena yung mga taga Cavite. No? Kasi ayon sa aking pananaliksik, simula pa nung time nila Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, nakitaan na ng pagka-traidor ang kanilang mga leader noong unang panahon. Di ba? Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin yung kataksilan ng mga Cavite politicians. So now, ipapakita ko sa inyo guys. Natin kung papaano napaslang si General Luna. Ito'y nung inimbitahan siya ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ng telegrama na dumalo sa isang pagpupulong sa Kabanatuan. At noong nagpunta si General Luna kasama sina Colonel Francisco Roman at Captain Eduardo Rusca, hindi pala meeting ang maabutan nila, kundi kamatayan. Pero alam nyo ba na hindi lang ang pagpaslang kay General Antonio Luna ang kinasangkutang issue ni Emilio Aguinaldo, dahil siya rin ang itinuturong nagpatumba kay Andres Bonifacio. Pero Kita nyo guys, kung gaano ka-traidor ang mga politiko sa Cavite. Sa panahon pa nila Emilio Aguinaldo, talagang trinidor na ni Emilio Aguinaldo sila General Luna, sila Bonifacio. So itong mga kasalukuyang political leaders ngayon ng Cavite, so mayroon silang pattern na sinusunod. Talagang hindi sila mapapagkatiwalaan. So ganyan yung ginagawa nila sa kanilang mga kapartido sa politika. Talagang tinatraidor nila. At hindi lang yan nagtapos dyan kay Emilio Aguinaldo. Sinundan pa yan nito. Ito, tingnan. Is determined. The first thing I'll do is to submit my courtesy resignation to withdraw support from him. Yan. Yung isang general na yan. Dating kaalyado ni Irap, PNP chief. Pero tinabla si Irap, di ba? Tinalikuran si Irap sa kasagsagan ng demonstration ng mga NPA na patalsikin si Irap sa kanyang posisyon. Di ba? At hindi lang yan. Pati si Bong Revilla, no, na dati siyang gobernador sa time ni Pangulong Irap Estrada. Isa rin siya sa nanawagan na bumaba sa pwesto, si Irap, di ba? So, tingnan mo kung gaano sila ka-traidor sa kanilang kapartido, di ba? At ito pa pang isa, dating spokesperson ni Vice President Jejomar Binay. Ano din ginawa niya? Nung malapit na malaglag si Binay at lagpak na yung ratings niya, biglang bumaliktad at pumunta kay Rodrigo Duterte. Ito, tingnan nyo si Ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. Nalulungkot ako dun sa mga nang-iwan sa atin. Malaking pagkakamali. Palagay ko, hindi nila makakalimutan. Matatapos na ang labanan. Nang-iwan pa. So, ito talaga si John Vic Remulla, ang pinaka-traidor. Trinidor niya na yung Vice Presidente na si Jejomar Binay. Ang sama-sama ng loob ni Jejomar Binay that time. At ngayon, trinidor niya palalo si Pangulong Duterte. At hindi lang si Pangulong Duterte ang kanyang trinidor, mga kababayan, ha? Pati ang sambayan ng Pilipino. Kasi ipinagkaluno niya yung soberenya ng bansa sa mga dayuhan. Di ba ka-traidor yun ng bansa? Itong mga tao na ito yung dapat pinapiring squad sa Lunita. Ito yung dapat
binibitay kasi mga traitor to eh, para lang sa kanilang sariling kapakanan, sa kanilang interes sa politiko. Kaya nila nagawa ganun. Kaya mga kababayan, para sa akin, no? Ganito dapat gawin natin, di ba? Para hindi tayo lalong malugmok at mawala yung mga ganib sa kapangyarihan ng mga politician diyan, no, sa nasyonal, lalo na itong mga taga Cavite, no. Huwag nyo na isali sa national level itong mga politician sa Cavite. Hayaan nyo sila dyan sa probinsya ng Cavite, mag-ululan sila dyan, maggaguhan sila dyan. Total ang magsasuffer dyan yung mga taga Cavite lang naman. Huwag natin silang bigyan ng puwang sa nasyonal na magkalat ng lagim o magkalat ng ibak. Meron pa nga isa dyan eh, sa time ni Noynoy Aquino, sa Liberal Party. Pilit tumatakbo ng senador, hindi nga manalo-nalo. Pero nung lumipat siya kay PRRD at tumakbo siya ng senador, yun, nabigyan ng pagkakataon na magiging senador. Walang iba kundi si Tul, no? Tul Tolentino, na isang traidor at isang balimbing na politician sa Cavite, no? Traidor yan mga kababayan, kaya wag nyo nang iboto yan si Tolentino. Di ba? Kaya madala kayo, no? Madala kayo. Grabe ng panluloko ng mga tao na yan sa bansang Pilipinas. Kaya ako nakikiusap, wag nyo nang iboto yan, wag nyo nang palusutin yan. Si Bong Revilla, si Tolentino, si Lacson, yan yung mga traidor sa Cavite. Di ba? Kasi may pattern eh, mula pa sa time ni Emilio Aguinaldo, hanggang sa ngayon, tinatraidor nila ang kanilang mga kapartido sa politika. Di ba guys? Ako si Jose Protasio Rizal, anak ng tinta at papel. Naniniwala akong ang kalayaan ng bayan ay nagsisimula sa pagising ng isipan. Kaya guys, itong sinasabi ni Jose Rizal, napakaganda. Hanggat hindi natin ma-open ang ating isipan at hindi tayo mamulat sa tunay na pangyayari sa politika ng ating bansa, patuloy tayong maghihirap. Kasi itong mga politiko na ito, walang ibang gagawin tong tama, kundi ang gusto lang nila na maghirap ang mga taong bayan para patuloy nilang linlangin, no? Linlangin sa kanilang mga pamimigay ng ayuda. Di ba? Napaka klaro yung sinabi ni Rizal na dapat ma-open yung ating isipan at malaman, no, ang tunay na kaganapan sa ating lipunan. Di ba guys? Hanggang dito na lang po ako at maraming salamat sa panonood. Sana at nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman. Please follow and press na rin yung button para at least ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you so much. God bless.